Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So meron tayong gagawin ngayong Honda Click. So ang issue nito ay umandar. So sausin natin. Ayan, dati yan hindi umiilaw yan dyan. So check natin yung battery. Okay naman yung battery. Check din natin mga fuse, pinalitan. Kaya ayan, umilaw na siya. Pero pag pinaandar, ayaw mandar. Ayan, ayaw siya mandar. Lumalagitik lang yung relay niya dito sa baba. So lumalagitik lang dyan. Ngayon gagawin natin, titingnan natin yung dito banda sa harap kung anong makita natin. Pero yan, umiilaw na siya. Dati hindi umiilaw yan. So ngayon umiilaw na. So ito guys. So chinik na rin natin yung mga fuse. So pinalitan natin ng bagong mga fuse. 6 yan. 25, 10, 10, 5 10. Yung pula. 1, 2, 3, 4, 5. Isang 25. So bago na yan. Yan. Bago na. So ngayon, tapos natin palitan itong relay, chinik natin ito. So may problema na tong relay na to kasi pumutok na siya. Ayan, may putok na yan dyan. Tapos pagka ignition on mo yan, nagbabibrate, vibrate yan pagka inano mo in-start. So dyan, sinalpak natin. Goods na yung mga fuse, bago lahat. Itong main relay, power relay, ito starter tsaka charging. So start natin. Ayan, so mayroon ng something siya, babibrate na lang. So ngayon check din natin yung charging nito. Baka maya kulang kung sa ano naman to, charge, kaya ilulok ko. Pero dito binuksan na natin. Ayan, ayan, kinalawang na yung ECU nya, pati yan, pati connection nya kinalawang na. So ang gagawin natin, tatanggalin natin to para ma-access natin at malubricate natin yung ano nya, lubricate natin itong socket connector nya. So pumutok kasi yung fuse nito, baka nag-short to, mayroong shorted. So tatanggalin natin to at saka ito tanggalin natin, tapos lubricate natin para maganda yung contact nya. So yun, ito guys, natanggal na natin itong ECU nya at saka itong charging at saka starting nya. So natanggal na natin yung charging at saka starting nya. Ito yung connection nya, charging at saka starting. Ito naman yung ECU. So ECU rectifier kasi ito naka-integrate sa loob yung rectifier nya. So ito yung number ng ano nya, ECU. Yan, CU-330. So in 9.4 to 42.
yan yung ano na. So ECU rectifier kasi ito ang dala ng ano na to. So binugahan na rin natin yung mga connector dito. Yan. Kasi kinalawang siya. So titingnan natin kung may mga sabit dyan na ano wiring na nag-cause ng short or nag-cause ng pagkasunog ng fuse. So ayan guys, kabit na natin at nalinisan na natin, ibalik na natin yung connector. So ngayon natin papandarin natin to kung hindi ba mag loss ang connection nito. So 13.2 volts full ang battery. So paandarin natin ngayon kung andar na. Yan. So walang check engine. Andar na siya. Yan. Manda na siya guys. 14.3 charging niya. Battery nito may problema lang yung battery nito. So yung minor nito adjust lang natin yung minor. Taas lang natin yung minor yan. Tignan natin kung mamamatay siya. Medyo mababa yung ano niya, minor. So ayusin natin yung connection dyan dahil maraming maluwag dyan. Sobrang daming luwag na wire dito at kinalawang. Ayan. Thank you Lord, mandar na rin siya. So nagawa natin ang paraan na hindi bumili yung customer ng pyesa. So aabutin yung customer ng 5,000 to sa pyesa. 5,000. Tapos itong ECU hindi pa kasama sa 5,000 dahil battery, tapos fuse, relay, tapos yung ano niya, ECU. So painitin lang muna natin hanggang sa mag-maintain siya, yung hindi siya mamamatay. So ito guys, halos isang oras na to guys, mandar. So inandar natin ng matagal para inandar natin matagal para ma-probe natin kung mamamatay pa rin ba siya. So hindi naman siya namatay, halos isang oras na siya ng andar. Tapos yung charging niya, yan, hindi na nagbabago, pero may problema pa rin siya sa battery. Naka-indicate, ayan, indicate yung ano niya, battery, dahil yun nga, nag-voltage drop to sa 12.5 na lang, 12.4. so palitin na yung battery. So yan, check natin yung charging, good naman nakalagay. Tapos yan, okay na siya. So nagawa natin ng paraan. So patay natin kung magbo-voltage drop siya ng mabilis.
So ito guys, so after an hour guys na ating inano para ma-prove ang voltage drop niya. So sisilipin natin ngayon yung kondisyon ng battery. So ito pala guys, kaya may-ari nito, ginagamit ito ng estudyante. So tinulungan lang natin dahil wala pa daw siyang pera. Pangalawa, malapit na yung pasukan, matatapos na yung bakasyon nila, tapos na yung enrollment. So naawa naman tayo na wala siyang service dahil may anak rin tayo at nag-aaral din na doon rin sa isang school. So dito tinulungan na lang natin kahit na wala pa siyang pambayad sa pyesa. Ito guys, yan. So tulong na lang natin to guys, wala nang bayad sa labor, wala nang bayad sa pyesa, wala na rin bayad ang ano natin dito. So para makatulong tayo dito sa estudyante na to at magkaroon siya ng service. So yun, paanda rin natin kung under pa ba, hindi na nagbo-voltage drop siya. Ayan, paanda rin, one click. Yan lang guys, sana nakatulong ko sa inyo. This is Otoboyson. So hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So guys, meron tayong idadiagnose Yamaha MIUI 125. So ang issue nito daw, ayaw umandar. So ginamit lang ito ng karang araw, pagkatapos ayaw na umandar. So check natin. Check natin kung ayaw umandar ba. Yan, yan. Dito sa kabila ayaw nga. So yun, yan yung idadiagnose natin, ayaw mandar. Check natin. So na guys, check natin yung battery voltage nya. Tingnan natin kung okay ba yung battery voltage nya. So yung battery voltage nya ay 12.3. So i-charge muna natin yan, baka sa battery lang niya. Tingnan natin kung mag voltage drop pa. So charge natin yan. So mayroon tayo ditong charger, ito gamitin natin para ma-charge muna kung lalakas ba yung ano niya, voltahe, o tumatanggap pa ba ng voltahe ito. So nakalagay dyan 12.4 below, this needs charging. So 12.4, 12.3 na. Charge natin. Ito guys, naka-charge na. Ayan, sina-charge na natin. So habang naka-charge, so naka-off naman to. Yeah, nakasalpak lang yung susi. So habang naka-charge, ayan, check natin kung kumakarga na ba siya, ilang voltahe. So nagcha-charging siya. Mamaya antayin natin na mapuno. Pero bago yan, dahil ayaw mandar, so kailangan check din ninyo yung oil. Pag ayaw mandar, check nyo din yung oil, baka mamaya nag-overheat to. So
check ninyo. Ito, check din ninyo itong fuse dito. So, na-check na natin yan. Okay yung fuse. Wala naman putok. Ngayon, check natin yung oil. Baka maya yung issue nito nag-overheat. Natuyuan. So, check natin kung may langis pa. So, kita ninyo. Yan. Wala nang langis. Yan o, tuyo. So, isang dahilan yan kung bakit ayaw mandar. Ayan o. Walang langis. Walang sumayad. Meaning, natuyuan. Ngayon, titesting natin to na makaandar. Lalagyan ng langis natin. So, yan guys. Kailangan i-check din ninyo yung langis pag ayaw umandar na. Baka may makina ay umano na. Nanigas na yung piston doon, wala nang lubrication, so sumikip na, overheat ang naging dahilan ng ayaw pag-andar. Unang una wala tong cooler, water cooler or coolant. So check din niyo yan, lalo na dito sa gearbox. Check din niyo kung may langis pa ito sa gearbox. Baka mamaya wala nang langis din to, kasi wala nang langis doon sa makina. Baka ito wala rin langis, so kulang sa maintenance. Usukin natin kung mayroong langis. Mamaya wala rin langis to. So dyan, so ayan, tuyo rin, walang kalangis-langis. Yan o, di man lang nagbasa. Tuyo, wala. Walang gearbox oil, walang engine oil. Ang resulta, sira yung makina. So ating i-charge muna siya. Pag na-charge, ating tatanggalin. Titingnan natin kung anong nangyari yung makina. Kung mayroong fuel, mayroon naman siya sa kurente. Titingnan natin yung spark plug at saka yung fuel supply. So yan yung gagawin natin. Kasi na-prove na natin walang engine oil, walang gearbox oil. So ngayon guys, puno na yung battery. Na-charge na natin yung battery. Ito. So i-confirm naman natin ngayon, dahil kanina i-confirm natin na yung oil, wala nang oil. Wala nang masungkit yung dipstick, engine oil, tapos wala na ring masungkit nung sa gearbox. Ngayon confirm natin yung fuel pump kung gumagana, dahil tapos naman tayo nag-charge ng battery. So compare natin kung gumagana yung fuel, yung tutunog. So tumutunog naman siya. Ngayon confirm natin naman yung dito sa may injector nya, kung mayroon bang lumalabas dyan. May lumalabas dahil sa nya, kurente, mayroon namang lumalabas kaso mahina. So spark plug ng papalitan ito pag mahina. Ayan. So andarin natin. Ayan. Inano natin dito, dapat may labas. Ayan. Meron naman siya. So confirm may kurente pero mahina, spark plug papalitan. So i-confirm na lang natin kung may lumalabas sa injector na fuel. So ito guys, nilabas na natin injector. Ayan. So confirm natin kung mayroong
mayroong fuel lalabas. So dyan walang basa yan So kailangan magbasa yan kung mayroong fuel. Tapos yan so ito konti lang yung basa niya. May possible na barado to. Yan. So yan yung ano natin ayusin yung barado. So yan guys. So ito guys, ito yung luma niya. So nilinisan natin para lumakas-lakas, pero palagay ko hindi na lalakas talagang pahina na kasi yung spark niya ay kulay puti na lang, wala na yung blue tsaka pula, puti na lang siya. So mayroon tayong bago dito, yan, papalit natin itong racing spark plug. Yan, parehas naman yan sila. So ito yung ipapalit natin, itong racing spark plug. Tapos nalinis na rin natin yung injector. Ayan So nakakabit na yun dyan, linis na. So kakabit natin itong spark plug na para ma-test natin kung okay. Ayan. So ito guys, bago ko pala makalimutan sa inyo, kasi kasama to sa basic diagnosing. So naikabit na natin pala yung spark plug. Check lang natin. Itong spark plug, ito yung racing spark plug yung kinabit natin. So wag nyo palang kalimutan i-check to. Ito kasi minsan itong ignition coil cable, ito yung minsan nagiging dahilan pagka putol na sa loob or lost contact na, kulang na yung kuryente. So check nyo rin dito sa may puno. Yan puno ng ignition coil, baka maya nahugot, or else yung wire na dalawa na nakatusok, check ninyo kung may corrosion na, nababasa kasi yan ng ulan. Ayan, or nag-loose. Dalawa yan, ito isa, dalawa, check nyo yan. Tapos ito ground, check nyo yan. So kasama yan sa basic. So ito, ayan, putol yan nag-short, putol, ignition coil yan binalatan natin para makita natin kung putol. So putol talaga siya. So check natin yung kung anong cause ng putol, dahil kadalasan ito pag putol minsan yung sa bend niya, yan, na bend yung kable, or else nasunog. So ayan, change oil natin muna kasi natuyuan ng oil, walang oil. So mayroon tayo dito reserve 40 scooter motor oil. So compatible naman yan siya sa lahat ng FI. So gamit ko rin yan sa dalawa kong scooter, compatible yan. So lagyan natin, tapos lagyan na din natin ng gearbox oil kasi maingay na yung gearbox niya, natuyuan din. So hopefully madala to sa ganong paraan, kasi doon okay naman tayo sa kuryente tsaka fuel. Double check lang natin yun kung malakas yung pressure sa injector or mahina. So yun ang natin. So change oil, gearbox oil, lagyan natin para gumana. So ito guys, nalagyan na natin ng gearbox oil, nalagyan na rin natin ng engine oil, na-charge na natin yung battery, spark plug club, inayos natin. So itong injector, papalitan natin yan, injector, dahil mahina bumuga. So yan Yamaha pag MIUI.
So papalitan natin yan kasi may kuryente. Ang problema is mahina yung buga nito. So lalagyan muna natin ng pamalit. Lagyan natin pamalit. Pagka hindi pa rin umuki, yun, bore na talaga ang problema niya. So loss compression ang naging problema niya maliban sa iba. Kasi overheat to, natuyo ng langis, gearbox. So kaya iniisa-isa lang natin, gasoline supply at electricity supply ang inuna natin. Pagka hindi pa rin, yun, bore na talaga siya. So yun guys.